Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, at kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinugli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang ang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so maraming salamat are. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So sa gabing ito, muli na naman po na kami po ay nagpapahayag sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyam Bonanza. Sa programang The Kingdom of God, sa palatuntunang Consumatomes. So
So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko muna magpasalamat sa ating mga taga-subaybay, no? Sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. Sa walang tigil o sawa sa pakikinig at panunood sa amin pong Facebook Live, no? Dito po sa Barangay Poblacion Sur, Province of Quirino, dito po sa Region 2. So, bago ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong divine mentor sa kaharian ng Diyos, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At ganun din po sa aming 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad, doon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. So mapagpalang oras po mga nanay, at gayon din po na kami po ay lubos na nagpapasalamat at gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo, walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa amin pong Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa Royal Family of Reyam Bonanza, no? So mapagpalang oras sa ating lahat, higit sa lahat sa ating mahal na dakilang guro, mahal na ring Philemon Ondoc Reyam Bonanza. Hanggang sa mga 12 tribes, no? 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. At ganun din po sa isa pa nating regional director dyan po sa Region 9 na sumusubaybay din po sa amin pong pagla-live. Walang iba po, Haring Felix Procesa. So, magandang gabi dyan po, Hare. Hanggang sa lahat ng mga 70 prophets, no? Buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa. At ganun din po sa ating mga kapatid na nandyan po sa ibang bansa na pinangunahan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, na nandyan po sa UK, doon po sa bansang London, no? At ganun din po sa ating prinsesa na nandun po sa bansang Kuwait, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras dyan, prinsesa, no? At ganun din sa mga kapatid natin na nandyan po sa Province of Isabela na pinangungunahan po ng ating kapatid Haring Ramil Tadja, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, at sa mga Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, Reyna Luz Biminda Gutierrez, at sa ating Prinsipe JB Sales sa kanyang buong pamilya. So mapagpalang oras dyan, Prinsipe JB. At ganun din sa kapatid natin na nandyan po sa Malanit Jones, ang ating Haring Roger Pagumpana sa buo niyang pamilya, no? Pagpalang oras dyan, Haring Roger, kasama ang iyong anak na nandun sa Negros. Walang iba si Haring Reggie Pagumpana, kasama ang kanyang Reyna Jel Pagumpana.
At ganun din sa mga kapatid natin na nandyan po sa Cabarugis, na si Reyna Rosalia Tuginayo at Reyna Marina Ansibay, no? So mapagpalang oras diyan, mga Reyna. At ganun din sa ating mga kapatid diyan sa Nagtipunan, sa Family Digaw. Nandyan po ang ating Haring Raul Digaw, no? At Prinsipe Fernando Digaw. So sa buo ng pamilya, no? Pagpalang oras diyan, Hari at Prinsipe. At ganun din sa ating Haring Nicomedes Rapio. So, mapagpalang oras dyan, Haring Nick, no? Sa loob ng kaharian ng Diyos. So, sa gabing ito, at narito muli ang inyong mga kapatid na nagpapahayag tungkol sa programa po ng aming mahal na dakilang guro sa loob ng kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatum est, no? Na kami po'y walang tigil o sawa na nagsisigaw, no? Para lubos po nating maunawahan at maintindihan yung mga bagay na linihim ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan. Sapagkat ang plano talaga ng Diyos sa daigdig ay ang pagtayo ng kaharian ng Diyos. No? Kaharian or kingdom of God. Yan ang plano ng Diyos. Para saan yung plano ng Diyos? Sapagkat mula pa nang itatag ang sanglibutan, ay meron ng talagang pagbibigyan sa plano ng Diyos. No? Ayon sa Matthew 25:34. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan. So may plano ang Diyos sa daigdig, no? Kasi sanglibutan man, no? May itatag ang sanglibutan. Ano yung plano ng Diyos? Ipamamana niya ang kanyang kaharian. Pero saan ipamamana? Doon po sa kanyang mga nasakanan. No? Doon sa kanyang mga nasakanan. Sapagkat kung ating titignan, ano ba yung katayuan ng Diyos? No? Ang katayuan ng Diyos bilang isang pastor, pari, guro, higit sa lahat ay king, no? O hari. Sapagkat hari nga ang nagsabi, no? Yung sinabi niya doon sa kanyang mga nasakanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Ngunit sino yung nagsisigaw? Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa nang itatag ang sanglibutan. No? Sino yung tumatawag? Yung anak. Yung anak ang tumatawag doon sa kanyang mga nasakanan. Para saan? Para magmana doon sa kaharian ng Diyos. Buhat pa nang itatag ang sanglibutan. No? Sino-sino yung tinatawag ng Diyos na nasa kanyang kanan? Mga kapatid, sino-sino mga yan? Yan yung kanyang mga banal. Yung kanyang mga kinatawan na mula sa apostol, propeta,
ebanghilista, mga pastor sa kaharian ng Diyos, at sa mga guro. No? Yan yung tinatawag ng Diyos. Yung anak, no? Ang tumatawag ayon sa nabasa sa banal na kasulatan. Sino yung mga kinatawan niya? Ayon sa Efeso 4:11. Sino yung mga kinatawan ng ating Panginoon? No? Efeso 4:11 hanggang 12. Pagibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Yan. Tuloy. At ang mga iba ay propita. At ang mga iba ay ebanghilista. At ang mga iba ay pastor at mga guro. Sa 12. Sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawaing paglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yan, mga kapatid. Yan yung mga pinangakuhan ng Diyos. No? Kaya, ang kaharian ng Diyos ay hindi ito nakukuha sa salita lang. No? Hindi nakukuha sa salita lamang. Ano ito? Ano itong kaharian ng Diyos? Or kingdom of God. Kung mabasa yung kaharian ng Diyos, anong sinasabi? Bago yan na. Bagong religion. O bagong sekta. No? Pero ano naman ang sabi ng ating mahal na hari? No? Ang kaharian ng Diyos ay non-sectarian, non-religion, non-political, non-prophet, non-racial. No? Ano ito? Kingdom of God. Kasi may God sa dulo. No? Ang kingdom of God ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid. No? Na babasa sa 1 Corinto 20 verse 4. Anong sinabi diyan na rin? Pakibasa. 20 verse 4. 2 Corinto. 2 Corinto. Baliktarin mo. 2 Corinto 4 verse 20. 4. Isakto lang eh. Sa 1 Corinto, kung mali. Meron? 1 Corinto 20. Oh. So, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, Hindi sa salita. Ano? kundi sa kapangyarihan. Yan. Kaya nga kung nababasa natin ang kaharian ng Diyos, madaling basahin, madaling banggitin, madali ring salitain. Ngunit, ano yung nakatagong lihim sa loob ng kaharian ng Diyos? No? Na sinabi ng Diyos, hindi nakukuha sa salita lamang. Ano ay? Kapangyarihan. Kaya ang kaharian ng Diyos, ito ay gobyerno ng Diyos. No? Gobyerno ng Diyos or divine government of God. Kaya ito po yung aming palaging binabalita, ang tungkol sa kaharian ng Diyos ayon po sa hinula pa rin ng Panginoon. Naipangaral ang ebanghelyo sa sanglibutan. Para saan? Para malaman natin yung buong katotohanan. No? Sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin ayon sa Juan 8:32. Mga kapatid. Yan ang sinabi ng Diyos. Basa rin. Juan 8:32. So, ganito po ang sinasabi.
at inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan. Kaya nga, inutos ng Diyos na ipangaral. Di ba? Ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa sanglibutan. At bigyan nito ng patutuo nang sa gayon ay darating na ang wakas. Tignan ninyo yung mga bagay na nais ng Diyos para malaman natin yung katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Bakit? Binanggit ng Diyos ang katotohanan. Kung walang katotohanan, ay wala ring hindi katotohanan. No? Kung mayroong hindi katotohanan, mayroon ding katotohanan. Kaya nga mayroong nanghuhula ng bahagya. Pagdating ng sakdal, ang bahagya ay matatapos. Yan ang mga hula ng Diyos tungkol sa loob ng kaharian ng Diyos. Ngunit, nasaan na nga ba yung kaharian ng Diyos? Sapagkat kung marinig ang kaharian ng Diyos, ano yung palaging tinuturo? Diba? Kita natin turo doon sa taas. Yung kaharian daw ng Diyos nandoon. Sa taas, doon sa kapugnaw-pugnawan. Doon pa sa lampas ng ulap. Yung iba naman, nasa loob ng puso. Yung iba pa nga, nasa ilalim ng lupa. Ngunit, gaano yan katotoo? Sapagkat sinabi nga ng Diyos, no? Sinabi ng hari doon sa kanyang mga nasakanan, halikayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Ipamamana yung kaharian. Sinong magnanais magmana na ang kaharian ay nandun sa taas? Paano kaya tayo makarating doon? Kung mamanahin natin ang kaharian ay nandun naman sa taas. Ano kayang sasakyan natin? Papunta doon? Lalo na kaya sa loob ng puso. Mga kapatid. Kung nasa loob ng puso, sabi ng Diyos, ipamamana ang kaharian. Sinong may magnanais na ipamana ang kanyang puso, nasa loob ng kanyang puso ang kaharian? Mayroon kayang may gusto? Wala, no? Lalo nasa ilalim ng lupa. Paano mo mamanahin? Papasok ka dun sa ilalim ng lupa? Makalabas pa kaya doon? Kaya nga, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita lamang, kundi kapangyarihan. Mayroong mga bagay na linihim ng Diyos sa mga panahon na kung saan ipapahayag niya ang buong katotohanan sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan. No? Na ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Matthew 21:42 hanggang 43. No? Ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo doon sa mga tao? Mga kapatid, pakinggan po natin. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ano kaya yung mababasa doon sa mga kasulatan? Tuloy. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Anong sinasabi? aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Tignan ninyo. Sa mga sabi-sabi, ang kaharian daw ng Diyos nandun sa taas, sa loob ng puso.
sa ilalim pa ng lupa. Ngunit, ano ang sinabi ng Diyos? Sino yung nagsabi? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi nyo ba nabasa sa mga kasulatan? Sinabi nga ng Diyos. Diba? Ang batong itinakwil. Ay, isa pa pala yung bato na itinakwil doon. No? At ginawa lang na pangulo sa panulok. Kaya sa mga tao ay kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Ayon sa sinulat, no? Ayon sa mga kasulatan. Kaya sinabi ng Diyos, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Wala doon sa taas. No? Wala rin dito sa puso. Ang tanong ko, doon sa taas, may bansa ba doon? Wala, mga kapatid. Sa puso kaya? O sa katawan na lang natin? May bansa kaya dito? Sa loob ng katawan natin? Wala, mga kapatid. Kaliwaliwanag ang sinabi ng Diyos na alisin ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Kung balikan natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, ano yung dala niya? Di ba kaharian ng Diyos? Mga kapatid, yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos na ibinalita pa doon sa mga bayan at sa mga nayon. No? Yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan ibinalita? Baka doon sa taas. No? Saan baga natin nalalaman na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos? Saan, mga kapatid? Doon sa bansang Israel na dinadala ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Doon sa bansang Israel. Bansa yung kung saan nangaral ang Diyos na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay ginamit ng Diyos or sinugo, pinili ng Diyos para ibalita yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Na doon sana itayo ang kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi magigiba. Ngunit ang tanong, mga kapatid, tinanggap ba? Tinanggap ba yung dala ng ating Panginoong Hesus Kristo para maitayo ang kaharian doon sa bansang Israel? Walang tumanggap. Kung tinanggap sana ang bansang Israel ay kaharian sa daigdig, pasalamat tayo, mga kapatid. Bakit? Hindi tinanggap. Bagkus kinuha ni Kristo sa linipat sa isang bansa. Isang bansa lang ang sinabi ng Diyos. Ilang bang bansa sa daigdig natin ngayon, mga kapatid? Ilang bansa kaya? Palagay natin, nasa 300 nation. No? Ang daigdig natin. Ilan yung pinangakuhan ng Diyos? Isa lang. Isang bansa lang. Bansang nagkakabunga. No? Kaya ang kaharian na kinuha ni Kristo doon sa bansang Israel, ang tanong, nasaan na kaya ang kaharian ng Diyos? No? Yan po, mga kapatid, ang ating talakayin para maintindihan po natin na ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Nawala doon sa taas, sa kapugnaw-pugnawan, wala rin sa katawan. No? Ano ba yung linagay ng Diyos sa ating puso, sa isip? No? Kaharian ba?
Kung basahin natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, ayon sa Hebro. No? Ayon po sa Hebro 16:10. Ano ang mababasa diyan natin? Kung ano ang ilalagay sa puso o sa isip ng tao. Kaharian kaya? So ganito po ang sinasabi. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. At isusulat ko rin naman ang sa kanilang pag-iisip. Yan. Ano? Yung ibibigay ng Diyos sa puso? Yung kautusan at ilalagay pa sa ating pag-iisip. Kaliwanag, hindi yung kaharian ng Diyos na sa loob ng puso o kaya nandoon sa kapugnaw-pugnawan. Kaliwaliwanag ang sinabi ng Diyos na aalisin ang kaharian at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ibig sabihin, bansa ang pagbibigyan ng Diyos. No? Kaya sa gabing ito, ang tema po natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya sa gabing ito, amin pong patutunayan sa inyo, ayon po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reyam Bonanza. Patutunayan po namin sa inyo, ayon po sa banal na kasulatan. No? Na mababasa sa Isaias 2:4. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Yan. So yan po ang nabasa ayon po sa banal na kasulatan na hinula ng Diyos. No? Ang tabak, sudsod, sibat at karit. Ang bansa, no? Ang bansa ay hindi laban sa bansa. No? Kaliwanag ang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan. No? Tabak, sudsod, sibat at karit. Ang bansa hindi laban, no? Hindi laban sa saan? Mga kapatid, hindi laban sa bansa. Yan. Para higit po nating maunawahan at maintindihan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tabak, sudsod, sibat at karit, ang bansa ay hindi laban sa bansa. Ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. No? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Kaya alamin natin, sapagkat linihim ng Diyos ang kaharian sa mga talinhagang salita. Kung ano ang ibig sabihin sa hinula ng Diyos. Sapagkat ang banal na kasulatan ay mayroon itong 4
na factors. No? Ang una, prophecy. Ito, prophecy ng Diyos. Pangalawa, history. Kung ano ba yung nilalaman sa prophecy ng Diyos na linihim sa talinhagang salita. Pangatlo, ang kwentada o siyang mathematics. Pang-apat, science or sensya. No? Para malaman natin yung plano ng Diyos kung ano nga bang bansa ang pinaglipatan sa kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Kaya alamin natin yung history sa daigdig or istorya ng Diyos kung saan baga naganap itong propesya or prophecy ng Diyos na linihim sa mga talinhagang salita. No? Alamin natin sapagkat ang Diyos man ang gumawa sa lahat na nasa daigdig. So saan tayo magsimula, mga kapatid? Para malaman natin yung kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya balikan po natin sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand at dating Pangulong Manuel Quezon. No? Ang ating dating Pangulong Manuel Quezon na siyang Pangulo sa taong 1935. Yan. So, ang ating dating Pangulong Manuel Quezon ay nagpatupad ng isang batas. No? Na mayroon po itong article. No? Na may Article 1, Article 1, Section 4. No? Article 1, Section 4. Ang pinatupad ng ating dating Pangulong Manuel Quezon noong 1935 na siyang Pangulo sa isang bansa. No? Ngayon, ang hula sa banal na kasulatan, tabak, sudsod, sibat, kare. Ang bansa ay hindi laban sa bansa. No? Ano kaya ang ibig sabihin ng tinatag ni Pangulong Manuel Quezon na Article 1, Section 4? Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Ayon sa batasan. Ang ibig sabihin ng Article 1, Section 4, ang bansang Pilipinas, no? Ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. Ayon sa hinula ng Diyos, ang bansa ay hindi laban sa bansa. Natupad hindi, mga kapatid. Natupad ayon sa Article 1, Section 4, na ang ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. No? Ngayon, dumaan ang 35 years na kung saan ito yung tagal na pag-upo ng siyam na Pangulo or 9 President sa loob ng 35 years. So kung ating i-plus ang 35 years sa 1935, ang sukat ay 1970. Taong 1970. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel,
ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Nagumamit ang Diyos ng talinhagang salita. Ang tabak, sudsod, sibat, karit, ang bansa, hindi laban sa bansa. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, sa taong 1970, sino ang Pangulo sa taong 1970? Ha? Walang iba po, mga kapatid, kundi ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos sa taong 1970. Para matupad yung hinula ng Diyos, ang bansa ay hindi laban sa bansa. Bakit? Sapagkat sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, pinagpatuloy ang batas ni Manuel Quezon sa taong 1970. No? Na Article 1, Section 4 at renevise po ito. At ginawang Article 2, Section 3. No? Renevise ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Na ang ibig sabihin ng Article 2, Section 3, ang bansa hindi laban sa bansa. Ang tanong, mga kapatid, natupad ba? Ha? Natupad, mga kapatid. Para higit po nating maunawahan kung gaano katotoo sa hinula ng Diyos sapagkat merong nakasulat, tabak, sudsud, sibat, karit, para ang bansa ay hindi laban sa bansa. No? Sa taong 1970, mga kapatid, ay mayroong paghahanda, no? Sa loob ng 2 taon or 2 years preparation. Sapagkat mayroong ipapatupad ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos para makuha yung hinula ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kung saan baga naganap yung hula ng Diyos. At doon din ibibigay ang kaharian ng Diyos. No? Kaya kung ating i-plus, ang sukat, mga kapatid, ay 1972. Ang tanong, sa panahon ng ating dating Ferdinand Marcos sa taong 1972, ano ang kaganapan? Ano baga ang kaganapan sa taong 1972? Ito, yung pagpatupad ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos na tinawag na martial law or batas militar. No? Martial law na kung saan sa pinatupad ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos na martial law, dito pinakumpiska ng ating dating President Ferdinand Marcos ang mga walang kaukulang lisensyadong mga armas. No? Pinakumpiska lahat ng mga ikamamatay na walang lisensya. No? At noong nakumpiska ang mga armas na yon, ay nais ng ating dating Pangulo Ferdinand Marcos na ipatapon saan? Yung mga armas, noong 1972, na ang mga armas na yon ay ipatapon sa gitna. Saan? Saan gitna? Gitna ng dagat. No? Gitna ng dagat. Ngunit, subalit, nakita man ito,
no? Ng ating dating ginang, no? Ginang Imelda Marcos, no? Yan. Nakita niya yung mga armas na yun na ipapatapon sana sa gitna ng dagat. Sa pagkakita ng kanyang ginang Imelda Marcos, ay makikinang at matitibay ang mga armas na ito. Kaya ano ang ginawa ng ating dating ginang Imelda Marcos? Kinuha ang mga armas at pinadala. Saan? Sa tunawan ng bakal. Oh? Pinadala doon sa tunawan ng bakal. Para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Oh? Kaya ang mga armas na nakita ng ating ginang Imelda Marcos na matitibay at makikinang, pinadala ito sa tunawan ng bakal para gawing ano? Gawin itong tabak, sudsud, sibat at kari. Huh? Para hindi rin aralin ang pakikipagdigma na ang bansa ay hindi laban sa bansa. Ang tanong, saan ginagamit ang tabak, sudsud, sibat at kari? Ha? Saan ginagamit? Ginagamit ito sa mga bukid. No? Ginagamit sa mga bukid. O kaya sa mga magsasaka. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? Ha? Saan po ito naganap? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Ang tanong ko, saan ito naganap? So, walang iba po kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Ayon po sa istorya ng Diyos. Nalinihim sa mga talinghagang salita. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasaan yung kaharian ng Diyos? Walang iba mga kapatid kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya hindi po ako mahiya, no? Na ipagsigaw buong Pilipinas maging sa sanglibutan na ang kaharian ng Diyos ay walang iba. Dito na sa bansa nating Pilipinas ayon sa hinula ng Diyos. No? Kaya mapalad ang bansang Pilipinas sa dinami-dami ng bansa sa daigdig. 300 nations of the world. Isang bansa lang ang pinili ng Diyos. Anong bansa? Bansang Pilipinas. Na siyang hinulang bansang nagkakabunga. Bakit? Mga kapatid. Nandun yung mga palatandaan na ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel ay maibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yan ang palatandaan sa kaharian ng Diyos. At kung saan yan naganap. Saan naganap? Bansang Pilipinas. Kailan nagkabunga ang bansa nating Pilipinas, mga kapatid? Kailan? Ang bansa nating Pilipinas na discovery. Kailan? Sa taong March
1521. Na-discovery sa pamamagitan ng bansang Spain. No? At nagkabunga sa taong April 14, 1523. Dito, bumunga ang bansang Pilipinas. Anong klaseng bunga, mga kapatid? Ang bunga nito, ang mga tao sa bansang Pilipinas ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya'y Diyos. Nagkatotoo hindi? Totoong totoo. Tunay yung binabalita ng Diyos. Nagaling po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon, Ondok Reambulansa, na kung saan itatayo yung panglimang kaharian sa daigdig na hinula ng Diyos, na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Bakit? Sinabi ng Diyos na hindi na magigiba. Ha? Alam na natin na ang kaharian sa daigdig, ang una, ang bansang Babylon. Meron pa ba? Wala na. No? Pangalawa, bansang Medo-Persia. Pangatlo, Greece. Pang-apat, ang bansang Rome. Yan ang apat na kaharian sa daigdig. Ang tanong, nagiba na ba? Ha? Ibig sabihin, natapos na sila na naghari sa daigdig. Bakit? Tignan po natin ang kilos at galaw sa daigdig. May kaharian pa ba sa daigdig? Wala na, mga kapatid. Kaya ang pangako ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Nasabi ko, ang panglimang kaharian sana sa daigdig ay bansang Israel, ngunit hindi ito tinanggap. Ha? Saan na ang kaharian ng Diyos? Wala nang iba. Bansang Pilipinas. No? Kaya, yan po ang mga bagay na lihim ng Diyos na walang nakapagbukas maliban po sa aming mahal na Haring Filemon Ondok Reambulansa. Kaya sa gabing ito po ang aking tinalakay sa kaorasang ito na siyang patutuo na galing po sa aming mahal na dakilang guro. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na ang tinutukoy bansang Pilipinas. No? Yan ang mga matibay na ebidensya. No? Kaya sa gabing ito, sa lahat ng nakinig, sumubaybay o nanood man sa aming Facebook Live sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat po sa inyo sa walang tigil o sawa man sa pakikinig sa programa ng aming mahal na dakilang guro tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatumus. No? Sa buong puwersa ng The Kingdom of God. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mayroon mga nangangaral, mga kapatid, sapagkat sinabi nga ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan. No? Kaya nga, gumagamit po tayo ng Facebook Live para makita saan mang lupalok ng daigdig. Saan mang bansa ay napapanood po tayo, nakikita po tayo na ang ating dala, lalo na sa binigay ng ating mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ito talaga yung plano ng Diyos sa daigdig. Ang tungkol
sa kaharian ng Diyos, na kung saan maitatayo dito na sa bansa nating Pilipinas. Kaya inuulit ko sa ating mga viewers, sa mga nakikinig, nanonood man sa atin, ay lubos po akong nagpapasalamat sa inyo sa walang tigil o sawa sa pagsubaybay ng programa po ng aming mahal na hari. Mahal na Haring Filemon Ondo Reyam Bonanza. At ganun din po na nagpapasalamat po kami sa amin pong regional director dito po sa region to. Walang iba po ang aming Haring Edgar Palor Liguto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Liguto. At ganun din po, nalubos kaming nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. Kasama po ang kapatid ng aming mahal na Prinsipe, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza. So maraming salamat, mahal na Prinsipe at Haring Adolfo Reyam Bonanza. Higit sa lahat, sa nagbigay po ng kaalaman dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, walang iba, ang amin pong divine mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondo Reyam Bonanza. So muli, maraming salamat sa ating lahat sa walang tigil usawa sa pagsubaybay po sa amin sa kaorasang ito. Ako po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. So bago po kami magtatapos ay pakinggan po muli natin ang isa na namang awitin na galing po sa aming mahal na dakilang guro,